Showtime. Magandang gabi mga kalokard. Ito po si Uncle Justin Mapile ng Life Without Rice Movement. Live tayo ngayon mula dito sa Marikina City para sa ika 113 na episode ng Kwentong Lokal. Ang ating paksa ngayong gabi ay hinggil sa Low Carb Healing and Empowerment Program ni Uncle Justin. I-launch natin dito, tatalakay natin dito ang iba't ibang component ng Low Carb Healing Program ng Life Without Rice Movement sa pangunguna ng inyong likod, si Uncle Justin. No? So kung matatanda ninyo ay naipagpaliban natin ng 2 linggo, 2 beses na extension ng ating episode na ito. No? At dulot ito ng iba't ibang mga schedule na patong-patong sa ating routine. So, pwede na tayo magsimula agad, mga kalokad. Pero samantala, i-check ko na muna ito kung ready na ang ating... Check ko naman doon sa ating live stream. Okay. Sige. Okay, habol na lang ng mga kalokad natin. No? At very interesting ang ating topic ngayong gabi, mga kalokab, sapagkat hindi ito sharing ng mga experience ng mga individual na mga leaders ng Life Without Rice Movement. No? Kundi ito ay isang, sabihin natin, presentation ng iba't ibang antas ng programa na inilulunsad ng Life Without Rice Movement sa pamamagitan ng online man ito o kaya ay offline, face-to-face, ika nga, no? So, dito sa episode ng 113 ng Kwentong Lokal, tumutok tayo sa tinatawag na Low Carb Healing and Empowerment Program ng Life Without Rice Movement sa pamamagitan ni Uncle Justin, ang inyong lingkod. Okay. Magbigay ako ng overall situation national situation kumbaga sa ating nutrition state of the nutrition dito sa ating bansa. Ano? Obviously, sa panahon ngayon, karamihan ay nakakulong sa tradisyonal na balangkas ng pinggang Pinoy batay sa high carb, low fat framework ang ating gobyerno. Na karaniwan na tinatawag naman natin ito na mainstream nutrition o kaya ay mainstream healthcare system. Okay, familiar para sa dagdag na familiarization ng ating mga followers at low carbers, yun din ang mga miyembro ng Life Without Rice Movement at maging ang mga baguhang tiga-subaybay natin ay banggitin natin, ikwento natin ng maikli, maikling description, ano ba ang Pinggang Pinoy? Okay, ang Pinggang Pinoy ay opisyal na inilunsad noong 2014 ng Department of Science and Technology at Food and Nutrition Research Institute. Ito yung DOST FNRI. Ginawa ito bilang lokal na bersyon ng MyPlate ng United States Department of Agriculture. Kung matatandaan ninyo mga kalokar, noong 1992, inilunsad ng USDA yung tinatawag na food pyramid. Doon nagsimula itong Pinggang Pinoy. Yung food pyramid na inilunsad ng United States Department of Agriculture ay naging template ito. Ginaya ito ng iba't ibang mga bansa, kabilang ang Pilipinas, at yung evolvement nito at nag-develop ito, tinawag lamang sa iba't ibang mga pangalan. Ang pangalan ngayon nito ay sa US ay MyPlate. So nagbinyag din ng Pilipinas at tinawag niya itong Pinggang Pinoy. Magkakambal naman yun. Pare-parehas lamang ang esensya ng mga guidelines na yan.
at hindi siya kumakawala doon sa structure ng food pyramid na inilunsad noong 1992. Itong ganitong food pyramid ay similarly ginaya ito ng iba't ibang mga bansa at may commonalities dito sa buong mundo at yun ay ang dominance ng carbohydrates. Okay. Dito sa Pilipinas, ang Pinggang Pinoy ay idinisenyo bilang simpleng gabay sa tamang nutrisyon, ano? Para sa lahat ng edad, no? Sa bawat edad. Bilang dyan ng bata, ang mga teenager, para sa adult, at maging sa mga senior citizen. Ngunit ito ay nakaangkla pa rin sa high carb, low fat paradigm. Ano man ang itawag nila dito sa ganitong nutritional guidelines, ito ay alinsunod o naka-anchor ito doon sa high carbohydrates, low fat paradigm. Okay, ito yung tinatawag natin mainstream nutrition. Kaya madalas itong ginagamit sa mga programang pangkalusugan, sa mga schools, elementary, sa high school, at itinataguyod nila ito at dito nagiging sikat yung tinatawag na traditional na balanced diet. So kahit na high school, elementary or high school, namumutawi yung mga salita na yan doon sa pag-popularize ng balanced diet. Ang balanced diet is anchored doon sa tinatawag natin na high carb, low fat paradigm. So yun yung framework niya. No? Yun yung paradigm na umiiral. Ngayon, mga ka-low-carb, bagamat maganda ang layunin nito, ang original na nailatag na layunin nito, may sulit rin ng itong ganitong programa or guidelines sapagkat nananatiling nakasandig ang Pinggang Pinoy program sa lumang high-carb, low-fat model. Hindi akma sa kasalukuyang realidad ng metabolic disease na umiiral ngayon sa Pilipinas. Number 1, ano ba ito? Sobra sa carbs. Malaking bahagi ng plato ay kanin o tinapay na nagpapalakas ng blood sugar at insulin. Yun yung number 1 na characteristic nitong Pinggang Pinoy. Number 2 ay takot sa fat. No? Na nililimitahan ang healthy fats kahit ito ay mahalaga sa hormones at utak. No? Ang number 3 na karakteristik ng Pinggang Pinoy ay kulang sa protina. Maliit na bahagi lamang ang inilaan para sa protina. No? Kahit ito ang dapat na pundasyon ng healing. Protein is healing. Kakapraso lang ang inilaan dito. No? Hindi tugma sa metabolic state ng karamihan. Marami ang insulin resistant, no? Mamamayang Pilipino na insulin resistant at dapat ay carb restricted na sila, no? At hindi carb loaded. No? So sa kanilang datos mismo, ang DOH ay may datos na nagkakamali ay ranging from 7 million to 10 million ang meron ng diabetic. Yung recorded. Hindi pa kasama doon yung hindi regularly nakakapagpa-check up. So, itong ganitong disenyo, itong Pinggang Pinoy program na ito ay hindi tugma. Hindi sinasabi natin na iba na ang metabolic state ng karamihan, in particular yung 10 million na diabetic, ay ito pa rin ang iyong isusubo na paradigm, na modelo. So, dito natin ipinapasok yung ating programa na ka-low-carb, ano? Ang programa ng Life Without Rice Movement. At dito natin i-introduce ngayon ito. Ha? So, tingnan natin ang ating thread ngayon. Pansamantala. No? Okay, magpatuloy tayo mga ka-low-carb at kayo ay magpadala ng inyong mga obserbasyon, solusyon, sabihin natin mungkahi sa kasalukuyang nutritional guidelines ng gobyerno
na pinggang Pinoy, Maidagdag ko lamang mga kalokab, Kape muna tayo. At ako habang nagsasalita mga kalokab ay madalas akong matuyuan ng lalamunan. So pinaka-liquid ko itong kape muna. Kanina ay galing ako sa labas. Good coffee sa 7-Eleven. Mura lang. Liban doon sa pinggang Pinoy, mga kalokab, matatandaan natin, siguro marami sa atin ay nakaranas nito, na natutunan natin sa elementary, sa primary school pa lamang, ang tinatawag na go, grow, and glow. Hindi ba? Elementary level pa lamang ang go, grow, and glow. Itong esensya ng programa na ito ay carbohydrates dominated pa rin. Itong structure ng go, grow, and glow. Kaya magkaugnay yan, magkaugnay, mag-asawa yung tinatawag na go, grow, and glow at pinggang Pinoy. Itong dalawang programa na yan, na early on sa ating primary school ay itinuturo na. Kaya naman, pagka ang tawag dito, yun nakagis na nating kamalayan, nakamulatan na natin, yung salitang balanced diet, a portion of fruits, a portion of maraming sugar, ang tawag dito, carbohydrates, pansit, tinapay, a portion of fruits at mga drinks, mga fruits liban pa sa sariwa, yung rolled fruits na yon ay isi-shake pa nila yon para yung kainin. So lahat ito ay combination. In fact, kasama dito ang pag-inom ng gatas. So kasama dito ang sangkatutak na pagkain ng carbohydrates na naku-convert into glucose, unlimited na kain ng prutas, matatamis na prutas pa man din, at kung gano'n ito yung loaded tayo ng fructose at paghikayat nila na tayo ay uminom ng gatas, lalo na sa elementary stage na yon ay hinihikayat nila na ating umaga, araw-araw ay dapat uminom ng gatas. So yun yung loaded na naman tayo ng lactose. Kaya glucose, fructose, at lactose. Yun ang bata pa lamang tayo ay naloload na tayo. Kaya naman, hindi katakataka na marami ang tinatawag na metabolic disorder na kalaunan. Kaya sa early age ng 20s, 40s, ay lumilitaw na ang mga sakit ng metabolic dysfunction, hypertension, overweight, obesity, fatty liver. So, nagkasama dito ang diabetes, Iba pa ang may gout na, may problema sa gout, may problema sa even cancer, So, ito mga kalokab, ang idinulot ng tinatawag natin na hindi tugma itong pinggang Pinoy Nutritional Guidelines dito sa kasalukuyang kalagayan natin, metabolic state ng mayang Pilipino. Kaya naman, mula doon ay ipinapasok natin, pinapalaganap natin itong programang i-anunsyo natin ngayon dito sa ating live broadcast at ang tinatawag na Low Carb Healing Empowerment Program. Itong Low Carb Healing Empowerment Program ay programa ng Life Without Rice Movement sa pamamagitan ng inyong lingkod ni Uncle Justin. So, diretso ko itong pag-discuss na ito, mga kalokab. Itong programa na ito, na empowerment program, low carb empowerment program, ay idinisenyo natin para tulungan ka ang bawat isa, na maintindihan ang iyong katawan, maintindihan ang ating metabolismo at ang tunay na nutrisyon na kailangan ng tao natin, upang ikaw mismo, ang maging instrumento ng iyong paggaling. Sapagkat itong paradigm na nakagisnan natin dito sa mainstream nutrition ay walang balak, hindi tayo balak pagalingin, Hindi tayo gumagaling dito sa mainstream nutrition paradigm ng low fat
ng high carb low fat paradigm na ito, no? Kaya naman ito ay hindi basta diet plan itong low carb empowerment program, kundi isang life education na nagtuturo sa tamang prinsipyo ng pagkain, ng fasting, ng holistic healing, batay sa siyensya at tunay na karanasan na mga gumaling na mula sa mga metabolic diseases na ito sa hanay ng Life Without Rice movement ngayon. Ano? Sa kasalukuyan kasi ay halos 300,000 na ang ating miyembro sa Life Without Rice movement na nagpa-practice ng low carb, high fat diet. Okay. Dito ngayon papasok mga ka-low carb yung tinatawag na paradigm shift. Pagbabago ng balangkas ng pananaw. No? Dalawang sistema ito. Yung dating sistema, yung sistemang pinaiiral ng gobyerno sa pamamagitan ng Pinggang Pinoy tungo doon sa isa pang sistema na maglulunas doon sa ating karamdaman. Ano? Ang Pinggang Pinoy kasi sa lahat ng senyales nito, itong programa na ito bilang nutritional program o guidelines ng gobyerno ay hindi niya balak pagalingin ang mamamayang Pilipino. Sa katunayan, gusto niyang i-perpetuate ang kalunos-lunos na kalagayan ng mamamayang Pilipino, yung lalo na yung 7 to 10 million na nagdurusang Pilipino doon sa karamdaman ng diabetes. No? Siyempre, labas pa dito yung halos 80% ng adult ay hypertensive, no? Kaya ayaw nating manatili mabuhay doon sa ganoong kalagayan natin na magpatuloy na magkasakit at magdusa doon sa ganitong nutritional guidelines. Kaya naman, kailangan natin yung paradigm shift. Okay. Ang paradigm shift ay number 1, mula ito sa high carb, low fat na paradigm tungo sa low fat, low carb, high fat. So, kabaliktaran yun, mga low carb, ano? High carbohydrates at takot sa taba. Yun yung paradigm ng gobyerno. Tutungo tayo sa bagong paradigm o sistema o balangkas, framework, isang kahulugan natin yan, doon sa tinatawag na low carbohydrates, high fat diet. So magkaiba yun. Okay. Ang number 2, ang paradigm shift mula sa tinatawag natin ang calorie counting. Ang kasalukuyang paradigm ng gobyerno ay mahilig sa calorie counting, patungo tayo sa metabolic understanding. Hindi natin kinukwenta hindi tayo kailangan magtimbang, magbilang, magsukat ng ating kakainin. Ano? Ang mahalaga sa atin yung kalidad ng ating kinakain para mapabuti ang function ng ating metabolismo. Yun yung pag-unawa natin sa function ng metabolismo. Ano? Ang ikatlong punto sa paradigm shift ay mula sa diet culture tungo sa lifestyle change. Dito sa kasalukuyang paradigm ng gobyerno kasi ay tinatawag lamang nila ito na iayos mo ang iyong diet. Hindi ba kakaraniwan o yung diet mo, iayos mo ha. Tayo naman, kapag sinabing diet, babawasan yung pagkain, i-restrict yung pagkain. Minsan puro salad lang ang ating kakainin because we are on the diet stage na. So, yun yung mga culture ng diet na pansamantalang ginagawa yon. At hindi yan ang gusto nating paradigm. Ito ay gusto nating maging lifestyle change. Hindi siya ordinaryong diet, kundi kailangan nating baguhin ang ating lifestyle. Hindi nakabatay sa diet, kundi yung buong sistema ng ating pamumuhay. So, yan yung magkaibang paradigm. Ang pang-apat na katangian ng ating paradigm shift, mga kalokar, ay mula sa dependency sa gamot tungo sa self-healing through nutrition. Ayan.
So ayaw nating manatiling 20 years na, 30 years na ay umiinom pa rin tayo ng losartan, umiinom pa rin tayo ng metformin, kung ano-anong mga sabihin natin, iba't ibang mga pills, no? Iba't ibang mga gamot ang iniinom natin, daily maintenance ang tawag doon. At isipin mo, 30 years na tayong umiinom ng mga pills na yun, daily maintenance, hindi naman tayo gumagaling. Samantalang sa katunayan nga, sa halip na gumaling, ay nadadagdagan ng mga sakit. Kaya yung dating 5 lamang na pills ang iyong iniinom, ay nagiging 10 sa dosena. No? Kaya parang cocktail of pills yung ating iniinom na daily for 20, 30 years. So ayaw nating maging ganon na nakadependent tayo doon sa mga daily maintenance na synthetic at chemical based naman na sisira kalaunan sa ating kidney. No? So ang gusto natin ay self-healing through proper nutrition. Okay, yun ang low carb empowerment program na gusto natin ipalaganap. Ano? So ito yung isang pagbabago ng pananaw. Itong paradigm shift ay isang pagbabago ng sistema ng pananaw. Gusto kong ilinaw ito na it is not a matter of mindset. No? Ito ay a systemic framework. No? Kailangan baguhin natin yung ating framework, yung paradigm na. No? Gagamitin natin yung salitang paradigm. Yung paradigm ng high carbohydrates, low fat na model. Yun yung aalisin natin. Lalabas tayo doon sa ganoong paradigm. At lilikha tayo ng hiwalay at bagong paradigm. Yung paradigm ng high carb, low fat ay hindi nagpapagaling ng ating sakit bagkos siya ay nagpapalubha, nagdadagdag ng ating sakit. Yun yung metabolic disorder na habang tumatanda tayo ay dumadami at lumalala. No? Okay. Dito sa ating gagawing paradigm, bagong paradigm ay yung low carb, high fat na diet kung saan dito sa sistema na ito ay gumagaling tayo, kumakain tayo yung ating nutritional intervention, dietary and nutritional intervention, ay kinakain natin ang tinatawag na healing food. Yun yung nakatuon tayo doon sa nutrient-dense na pagkain na nakatuon sa karne, sa lahat ng klase ng karne, sa isda, sa lahat ng klase ng isda at mga seafoods including seashells, crabs, hipon, at clams. Ganon din yung pagkain natin ng itlog, including balot, at pang-apat ay ang pagkain natin ng healthy fats. Itong apat na ito ang tinatawag natin nutrient-dense na pagkain. At iyon ang mga nutritional, dietary and nutritional guidelines doon sa framework or paradigm ng low-fat, low-carb, high-fat paradigm. Okay, malinaw yan mga ka-low-carb, no? At magkuhan kayo, dagdag kayo ng comments lamang dito mga ka-low-carb. Sa inyong mga opinion at mga observation kaugnay dito sa tinatalakay natin ngayon. Ano? Okay. Dito sa, bago ko tapusin yung description ng paradigm shift na yun, na low-carb, ang low-carb high-fat paradigm ay labas sa sistema ng mainstream healthcare system. Itong paradigm na dinidevelop natin, na nililikha natin, low carb, high fat paradigm, ay ito yung total kabaliktaran. Diametrically opposed, magkabaliktad ito. Itong ating paradigm na ito ay kabaliktaran ng paradigm ng FNRI, ng DOST at ng FNRI, ng gobyerno.
Ano ang core pillar ng ating low carb, high fat paradigm? Okay, isa-isayin natin. Uh, Number one, siyempre, yung low carb nutrition, yung quality nito, yung binanggit ko na kanina na pagkain ng sapat na protina at ng healthy fats at habang binabawasan natin kung hindi man re-restrict natin at hindi na natin iwawala ang labis na pagkain ng carbohydrates. No? So yun yung low carb nutrition. Banggit ko na yung apat na nutrient dense na mga pagkain. No? Ang number two pillar ng program na ito ay ang fasting. Yung low carb ay kasunod nito ang fasting or intermittent fasting dahil kailangan nating ma-develop yung natural na paraan ng ating katawan para mag-heal at mag-repair. Meron kasing kakayahan, natural capacity to heal itself ang ating sistema, ang ating katawan. At yan ay na-accelerate sa pamamagitan ng fasting. No? So, of course, itong fasting ay sabihin natin i-ikupan natin, i-calibrate natin yon. Hindi agad-agad na fasting ka ng mahaba. No? So, magsisimula ka ng fasting ng 12 hours, i-develop mo yan hanggang sa 14 hours, 16 hours, 18, 24 hours, 72 hours, etc. No? So yun yung phasing, calibration ng ating pag-practice ng fasting para lumitaw, ma-activate yung tinatawag na autophagy at yun yung parang katuwang nating doktor na magpapagaling doon sa total overall healing process ng ating katawan. So yun yung dalawa, low carb at intermittent fasting. Ang pangatlong core pillar ng ganitong program na low carb ay exercise. Ang exercise ay babaguhin natin ang ating pananaw dito. Number one, ang exercise ay hindi lamang gamit para sa pagbawas ng timbang. Overweight tayo, nag-exercise tayo kasi overweight tayo. Hindi yun ang kanyang purpose dito. No? Ang exercise ay naka-align ito doon sa low carb aligned movement para sa ating strength, energy, at overall wellness. No? So, tumutulong siya para sa ating muscle toning, sa ating bone mass structure, at hindi kalawangin, kumbaga. No? So, yun yung pangatlo. Ang pangapat na core pillar ng ating program ay yung pagpaparaw, sunbathing, kung tawagin natin. No? Pagpapalakas ito naman ng immune system at siyempre para sa natural na vitamin D synthesis na makukuha natin. Ano? So yun yung pinakamahalaga, yung pang-apat na yun. Panglima, ang tinatawag na pagkakaroon ng tinatawag na quality sleep, yung sapat na haba ng ating tulog. No? So yun yung limang core pillar ng ating program dito sa low carb, high fat paradigm. So itong limang ito ay dapat magkakasama, mga ka-low carb. Ano? Hindi pwedeng naglo-low carb ka, hindi ka nagpa-fasting, hindi ka nag-exercise, hindi ka nagpapa-araw. Maapektuhan yung tulog natin, hindi makukumpleto, masisira yung quality ng tulog kapag hindi natin nagawa yun. Ano? So ito ay integrated itong lima na ito. Hindi pwedeng iwahiwalay. Dapat ginagawa natin ito ng sabay-sabay, regularly, sustainably, habang buhay. At ito ang description ng ating lifestyle. Itong lima na ito, itong core pillar na ito, itawag ako minsan dito, core pillar or pundasyon. Ito ang pundasyon, itong lima na ito, ang pundasyon ng tinatawag na wellness and longevity. Itong limang ito, mga kalokad. Okay? So, naunawa nito ng mga kalokad natin na i-practice ito. No? Okay, ano naman ang component ng ating low carb healing and empowerment program? So, magbabanggit ako mga kalokad ng limang component nito, no? 5. Merong 5 component para maipatupad itong low carb healing and empowerment program.
ng Life Without Rice movement. Number one, component. Ongoing ito, ginagawa na natin yung tinatawag na Shape Your Plate, Shape Your Life. Ito yung 6 weeks online coaching ni Uncle Justin. Tayo ay nagbibigay ng one-on-one na coaching, mentoring sa pamamagitan ng online. So itong 6 weeks na ito ay ginaguide natin ng personal, ng one-on-one ng isang particular na miyembro or taga-suporta o practitioner ng low carb hanggang sila ay gumaling. At minimum na matagal itong 6 weeks at natitiyak natin after na 6 weeks na guidance sa kanila ay ma-empower na sila at may equip na sila na i-practice yung natutunan nila sa loob ng 6 weeks na yon habang buhay. At ito ay inaasahan din natin na na-normalize na ang kanilang mga sabihin natin iba't ibang mga learning metabolic disorder. Let's say, ang kanilang blood sugar ay na-normalize na, blood pressure na iayos na, kung sila ay may uric acid, na-normalize na ito. At iba pang mga suliranin tulad ng problema sa fatty liver, at GERD, at maging sa kanilang PCOS, at iba pang mga suliranin. So, gumanda na ang mga markers ng mga health markers nila sa loob ng 6 na linggo. So, ito ay actually ginagawa ko na ito mga kalokad 3 months after na matuto ako 3 months after na matuto ako ng low carb ay pre-practice ko na ito at marami na tayong natulungan gumaling. At by the way, ma-share ko ng maikli. Malakas ang aking loob dito na tumulong sa mga miyembro natin sa Life Without Rice movement sapagkat yun ay naging karanasan ko na doon sa aking sakit na hypertension. Ako ay may hypertension simulan 2015 at umiinom ng maintenance, may kablis ang ating maintenance daily for 7 years. Liban dun sa aking sakit na hyperthyroidism, separate maintenance yung Tapasol. So dalawang aking maintenance sa loob ng 7 taon na iniinom na yon. At sinabihan ako na iinumin ko itong mga gamot na ito, maintenance na ito ng habang buhay na. So walang chance na makalaya ako doon at mananatiling meron akong sakit ng hyperthyroidism at hypertension. Subalit nung ako ay mag-practice na ng low carb, sa loob ng 6 na linggo lamang, na-normalize po lahat yun. So lahat yun natutunan ko at kailangan ma-impart o maipalaganap na matutunan din ng iba. Kaya naman, very particular ako doon sa tinatawag na empowerment. Hindi lamang tayo ang na-empower, kailangan ma-empower din ang bawat isang miyembro o mga supporters natin. So yun ang tinawag natin na Shape Your Plate, Shape Your Life program. Ito yung step-by-step guidance sa low carb nutrition, sa fasting at sa lifestyle integration. Okay, ang number 2 component nito mga ka-low carb ay meron tayong ongoing din na 1 hour online coaching. Isang oras na magkukonsultahan, iko-coach ko yung mga supporters natin at mga miyembro natin. Maaaring online po, pwede rin ang face-to-face mentoring. So, schedule tayo ng wala akong sariling clinic pero nakakapag-set up tayo ng isang venue para sa meet-up at doon na natin dinidiscuss ang ganitong mentoring. So, ang tawag natin doon ay personalized assessment at practical mentoring sessions. Okay. So, yun yung dalawang component. Ginagawa natin ito, i-enroll na ito at ginaganap na. Ang pangatlong component na ganitong programa ay yung CSO, Church Grassroots Partnership. Ito yung pagtutulungan para sa pagpapalaganap ng low carb education sa mga komunidad.
At very particular ito dun sa ating naging karanasan at na-implement na. Ang una nating nakapartner dito yung Jesus is Lord Marikina Heights Church, no? Sa pangunguna ni Pastor Mike Marin, ano? At mula doon ay naiugnay tayo doon sa broader network ng Christian Church sa Marikina, no? At umabot na natin naabot na natin yung 70 no, 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 60 churches, no? Local churches, no? Na tinawag na Marbal, ano? Marikina Valley Ministry, no? So merong 60 mahigit na mga churches doon na merong 152 pastors at assistant pastors. At nailunsad natin 2 weeks ago, kung di ako nagkakamali, yung isang health low carb wellness seminar dito sa Marbal, no? Na umattend dito ang 120 na mga pastor, assistant pastors at mga local leaders, church leaders ng Marikina Valley Ministry. So yun yung ongoing natin na mga program na. No? So itong CSO Church Grassroots Partnership ay libre ito, mga kalokal. Ibinibigay natin ito ng libre, bagamat tayo ay tumatanggap din naman ng donasyon, ano? So voluntary donation lang. Ano? Gusto kong idagdag na dito sa implementation ng CSO Church Grassroots Partnership ay katuwang natin dito si Dr. Rico Santos, yung ating medical doctors, physician na local doctor dito sa Life Without Rice movement. Ano? Siya yung ating katuwang sa pagpapalaganap ng empowerment dito sa church network na ito. Okay. Ang pang-apat na component ng program na ito ay ang corporate wellness collaboration para sa mga kumpanya, mga korporasyon na nais magpatupad ng mga evidence-based workplace wellness initiative. Sa kasalukuyan ay mayroong ongoing talk ang Life Without Rice movement sa pamamagitan ng inyong likod para sa isang kumpanya, sa isang korporasyon na ilunsad yung ganitong cooperation. Kaya tutulungan natin ang kanilang mga empleyado na umayos ang kanilang gumanda ang kanilang general wellness, no? At kung ganoon ay mapahusay yung kanilang productivity sa kanilang workplace sa kumpanya, no? So yun, Kalokarb, at gusto natin i-develop yung ganitong breakthrough. So it is about to launch itong ganitong program, itong fourth component nito, itong corporate wellness collaboration. Ang pang-lima at huling component ng wellness program na ito ay ang coach mentor training. Ano? Ito yung foundational knowledge in human metabolism. Dito sa ating organization sa Life Without Rice movement, meron tayong, kung nagkakamali, 7 admin moderator sa ating page sa Life Without Rice movement o kaya doon sa ating GC, no, sa group chat. At sila ay more than capable na magbigay ng coaching. Sa katunayan, nagko-coach na sila. No? At iniisip natin na i-develop further yung kanilang skills. No? At mag-train talaga tayo ng mga coach at mga mentor para dumami ang makatuwang ng Life Without Rice movement at matuto, no? Maging skillful doon sa paggabay sa mga baguhan. Ano? So basic lang naman ang kailangan matutunan ng mga mentor natin, ng mga coach natin, mga iti-train natin. Number 1, kailangan naunawaan ng basics of metabolism. Paano ginagamit ng katawan ng glucose versus fat bilang fuel. Yung number 1, ano, na maunawaan ng mga coach. Ang number 2 ay kailangan maunawaan ang insulin resistance at epekto nito sa weight gain, epekto nito sa diabetes, sa PCOS, sa fatty liver, etc. No?
So mahalaga na maunawaan natin, maging eksperto tayo dun sa pag-unawa ng insulin resistance. Ganon din yung ketosis at fat adaptation. Kailangan well-versed ang ating mga coach dito at mga mentor na iti-train. Ano? At siyempre, ang pinakamahalaga dito, yung distinction ng macronutrients at micronutrients. No? Yung fats, yung protein, yung carbs, electrolyte, yung pangailangan ng mga vitamins, ng mga minerals. So yun yung coach mentor training program. At yun mga kalokab, yung 5 programa na ating ilolong sa ilolunsan dito. No? At later on siguro kakausapin natin ang mga admin at moderator ng Life Without Rice Movement kaugnay nito. So overall, ang layunin ng programa na ito ay very simple, ngunit makapangyarihan na kalokab. Ibalik sa mga tao ang kapangyarihan ng kaalaman, ng disiplina at tamang pagkain bilang susi sa kalusugan. Sa ilalim ng low-carb framework, natutuklasan nating muli ang kakayanan ng katawan na magpagaling, mag-repair at manatiling malakas ng walang dependency sa gamot. Okay. So, yun mga ka-low-carb ang ating programa na gustong i-articulate ngayon. At yung iba pang mga detalye nito siguro ay sa pamamagitan ng mga blog post natin at mga article ay ilalabas natin sa mga susunod na araw. So bago ko tapusin ang puntong ito mga ka-low-carb, nililinaw natin na ang low-carb, high-fat diet paradigm ang tunay na landas tungo sa paggaling. At sabi natin na ang pinggang Pinoy ay wala siyang kakayanang pagalingin ng mga metabolic disorder. Subalit dito sa low-carb, high-fat paradigm ay mapapagaling natin. Doon sa sinasabi ng paradigm ng pinggang Pinoy, idineklara na ng gobyerno na ang diabetic ay hindi gumagaling, progressive at hindi marireverse. Yun ang kanilang sinasabi. Ganon din ang hypertension, hindi na raw gagaling ng hypertension, hindi na gagaling ng fatty liver. Lahat ng mga metabolic disorder na yan ay habang buhay nakapiling natin sa ating sistema. Ang sabi natin dito sa low-carb, high-fat paradigm, hindi. Mapapagaling natin yan, marireverse natin yan. Ang pinakamahalaga dito ay maunawaan natin yung ugat niya, no? Yung insulin resistance at sa pamamagitan ng pagkain natin ng nutrient-dense na pagkain na fat and protein. Okay. So, ito ang tinatawag nating landas ng paggaling. Sa low-carb healing and empowerment program ay nakatuon ang pag-angat ng kalidad ng iyong buhay. Sa tulong ng programang ito, matututunan mong ibalik ang tiwala sa natural na healing ng katawan, bawasan o tuluyang matigil ang maintenance med at kung medically appropriate, at syempre yakapin ang bagong lifestyle na nagbibigay laya, hindi ng limitasyon. So bilang pagsasara, ang tunay na kagalingan ng ating katawan ay hindi nakukuha sa gamot, kundi sa pagbabalik ng tamang kaalaman, tamang pagkain at tamang pananaw sa katawan. Ang low-carb healing and empowerment program ay hindi lamang diet. Ito ay isang revolusyon sa kalusugan na magpapalaya sa iyo mula sa takot, sa dependency at daily cocktail of pills. Lumalabas tayo sa sistema ng mainstream kung mawala sa kuko ng Big Pharma. Okay. Diyan natin tatapusin mga kalukab ang ating kwentuhan ngayong gabi. At dumako tayo dito sa ating pag-shout out sa mga followers natin na nakasubaybay ngayong gabi. Okay. Ang oras ngayon ay 7:44. Kay Bebot Magpantay. Yes sir, madaming insulin resistant. Si Bebot Magpantay ay isa sa mga moderator
natin ng Life Without Rice movement. Moderator admin actually. At siya ay isang buhay na halimbawa na insulin resistance siya natin, diabetic siya. At na-reverse yung kanyang sakit na diabetic. Kaya yun yung isa sa mga patunay natin na kayang na paradigm ng low carb, high fat diet ay kaya natin reverse ang ganitong mga sakit. Kaya sabi niya, yes sir, madaming insulin resistant. Isa na ako doon. Probably I was born with it. Kaya payat ako since boyhood. Kahit malakas kumain at very active. So, yun. Salamat sa iyong participation, Bebot. Sunod natin si Ramos Lord Melvin. Does it mean po ba na from early age, kailangan umiwas sa carbohydrates at mga sweets, including milk or fruits? Opo, meron tayong tinatawag na Melvin. Number one, hindi kasi gatas muna, gatas. Ang gatas kasi ay para sa sanggol lamang. No? So, isipin mo, kung ikaw ay lumilitaw kasi ang mga metabolic disorder sa age 20s. 20s, palala ng palala every decade, 30s, 40s, 50s, ang dami mo ng 40s actually, ang dami mo ng maintenance, ano? So sa early age ng 20s, yun yung overload ka na ng carb. Yun yung carb overload for 20 years. Isipin mo, nag-ipon yun mula pagkabata hanggang 20 years. Kaya lumilitaw na yun. Karaniwan, actually, ang manifestation nito at the early childhood, sabihin natin early teens, no? Hindi ba ang daming mga obese? No? Elementary age, 5 years old, 10 years old, obese. Maraming ang baby na obese hindi ba? So yun yung mga manifestation ng metabolic disorder, overweight at obesity. No? At in fact, maraming record tayo sa heart center, the bata at the age of 5 ay mayroong hypertension, high blood. Sipin mo yun? So 5 years old pa lamang yun. What more kung maiipon mo na yun, yung lahat ng mga glucose, fructose, lactose, maiipon mo yan for the next 20 years. Sasabog talaga sa ating katawan na yun. So, mini-mention lang natin ito na it is because it is encouraged by the system. Ito pinggang Pinoy paradigm nga na ito ay hindi na iko-correct ito ng nutritional guidelines, itong ganitong paraan ng pagkain ng populasyon. Kaya hindi katakataka na lumitaw ang ganitong mga karamdaman sa iba't ibang stage ng edad ng mga tao. Okay, at isipin mo kung idagdag ko dito, Melvin, instead na Kellogg cereal ang kanilang breakfast. Mga bata, bago pumasok sa school, yung cereal nila, Kellogg's, yung brand, lalagyan ng milk, lalagyan ng tsokolate, lalagyan ng siyempre ng asukal. No? So yun yung kakainin. Meron pa silang fruits, o kaya meron silang bread. So yung bread nila, meron silang palaman ng mga matatamis, ng mga sweets din. Ano? So magbabaon sila sa school sa isang tumbler ng kanilang juice, shake juice. At yun yung araw-araw na iniinom nila, na consumption nila. So instead na ganoon, bakit hindi natin i-correct yung tamang structure ng pagkain? Sa halip na cereal, pasta at mga pansit ang pakain sa kanila, pwede egg and bacon. Di ba? Isipin mo, araw-araw nakakain ng egg and bacon ating mga anak, katalino pa yan, lalakas ang katawan nila. So yun yung culture na ma-inculcate sa ating mga anak hanggang sa paglaki nila, na sila ay nutrient dense ang mga food ng ating mga anak na natututunan. Instead ng mga junk food at mga carbohydrates laden na pagkain. Okay, kay Gars, i-shoutout natin si Juan, si Garson Sanchez Lino.
Sir, 3 weeks na po akong low carb. 5 kilograms na ang nabawas sa akin. Salamat, sir, sa Life Without Rice. Okay. Okay, at huwag lang nakalimutan ang pag-inom ng electrolyte. Ano? At habang tayo ay nagpa-practice ng low carb sa ating araw-araw na dito na natin tapusin mga ka-low carb ang ating programa. Episode ng 113 ng Low Carb Healing and Empowerment Program ni Uncle Justin. I-elaborate natin ito sa ating mga blog posts at mga detalye ng 5 program na ito ng Low Carb Healing and Empowerment Program. So, muli maraming salamat sa pag-subaybay at pag-join dito sa ating thread ngayon sa live stream. Maraming salamat sa inyo. Magandang gabi at panayon, mga ka-Low Carb.